Pinagtaksilan, nilustay ang kinabukasan ng aking anak. Ibinenta ang tanging alaala ng aking ina para sa luho ng isang kabit. Akala niyo ba ay manangatili akong hamak na tagapagsilbi sa inyong kasakiman? Ang pusong winarak niyo ay babangon bilang inyong pinakamalalang bangungot. Handa na ba kayong mawala ang lahat sa isang kislap? Sino ang tunay na mananalo sa larong ito? Bakit ba amoy sibuyas at lumang kahoy ka na naman? Nakakasuka na, Marisol. Wala ka nang ginawa, kundi magmukhang manang. Huwag mo nga akong hawakan. Baka kumapit pa sa akin yung kawalan mo ng kwenta. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa hangin. Subalit sa katotohanan, hindi naman siya hinahawakan ni Marisol. Nakatayo lamang siya sa gitna ng kanilang sinaunang kusina. Maingat na hawak ang isang maliit at may lamat na mangkok ng maligamgam na lugaw. Vanina pa siyang madaling araw nagising. Nagpakahirap sa pagbabantay sa nag-aapoy na lagnat ng kanilang 5 taong gulang na anak na si Junjun. Maingat niyang hinihipan ang lugaw upang hindi mapaso ang bibig ng batang pinahihina ng malalang sakit sa dugo. At ngayon, ang lalaking kaharap niya, ang asawang ipinagplansa niya ng paborito nitong mamahaling suit kahit pahalos bumagsak na ang kanyang sariling katawan sa pagod, ay nakatingin sa kanya na parang isang basahan na nakasagabal sa daan. Isang masikip na buhol ang agad na bumara sa lalamunan ni Marisol. Pakiramdam niya ay napuno ng pinong buhangin ang kanyang lalamunan, kaya't ni isang salita ay walang makawala. Ang init mula sa mangkok ay tumagos sa kanyang magaspang na palad, ngunit ang kanyang mga daliri ay namanhid ng lubusan. Namuti ang kanyang mga buho sa higpit ng pagkakahawak sa gilid ng porselana. Pinipigilan itong mabitawan. Ang mga pamilyar na dingding ng kanilang antigong bahay na bato sa vegan ay biglang tila naging isang masikip at nakapapasong libingan. Wala siyang inilabas na sigaw. Ang sakit ay isang tahimik at mabigat na batong unti-unting lumulubog sa kailaliman ng kanyang tiyan, binabasag ang bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Paano naging ganito kalamig ang mga matang minsan nang nangakong ako ang kanyang tanging tahanan? Ubus na ang pera ko kakabayad sa mga walang kwentang gamot ng batang yan. Stop looking at me with those pathetic eyes, Marisol. Bahala ka na sa buhay mo. May importanteng client meeting pa ako. Walang lingon likod na naglakad si Caspian palabas ng pinto. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan na lalo lamang nagpabigat sa dibdib ni Marisol. Walang oras para umiyak. Pilit na nilunok ni Marisol ang paet at ibinaba ang mangkok. Kailangan niyang maghanap ng 2 milyong piso para sa bone marrow transplant ni Junjun. Nang hilakbot siya sa naisip, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Maingat niyang binuksan ang baul na gawa sa Nara sa ilalim ng kanilang kama at kinuha ang isang pelus na kahon. Sa loob nito ay ang luha ng birhen, ang kaisa-isang antigong singsing na diamante na ipinamana pa ng kanyang yumaong ina. Ito ang kanyang huling baraha, ang tanging pag-asa upang madungtungan ang hininga ng kanyang anak. Ang malamig na hangin ng vegan ay sumalubong sa kanyang mukha nang lisanin niya ang bahay patungo sa pinakamalaking sanglaan sa bayan. Bawat hakbang niya sa mga batong kalsada ng Calle Crisologo ay may kasamang panalangin. Umaasa siya na ang halaga ng pamanang ito ay sasapat upang mabigyan ng pangalawang buhay si Junjun. Ngunit ang mundo ni Marisol ay gumuho ng tuluyan nang iabot sa kanya ng appraiser ang singsing na may kasamang malungkot na pang-iling. Mrs., pasensya na po, hindi po ito diamante. Isang napakahusay na pagkakagawa. Opo? Ngunit isa lamang itong mumurahing piraso ng bubog. Wala po itong halaga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marisol. Ang mga salita ng tagasuri ay umikot sa kanyang isipan. Inuulit-ulit ang kawalan ng pag-asa. Paano naging bubog ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina? Siya lamang at si Caspian ang may alam ng kombinasyon ng kahade, yero kung saan ito nakatago.
Isang nakakakilabot na katotohanan ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, ngunit pilit niya itong tinatanggihan. Hindi magagawa ni Caspian yon. Asawa niya ito. Ama ito ni Junjun. Naglakad siya palabas ng sanglaan, tila isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Wala siyang direksyong tinatahak hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa malapit sa isang marangyang hotel sa sentro ng bayan. At doon, sa ilalim ng maliwanag na aranya ng pasilyo, nakita niya ang huling tanawin na tuluyang pumatay sa kanyang inosenteng puso. Naroon si Caspian. Hindi siya nakikipag-usap sa isang kliyente. Nakapulupot ang kanyang braso sa baywang ni Alessandra, isang laos na modelo na kilala sa bayan dahil sa mga iskandalo nito. Nakangiti si Caspian, isang matamis at mainit na ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Marisol ay hindi ang halik na iginawad ni Caspian sa pisngi ng babae, kundi ang kamay ni Alessandra na nakapatong sa dibdib ng kanyang asawa. Sa daliri ni Alessandra ay kumikinang ang isang pamilyar na bato. Sumasalamin ito sa liwanag. Naglalabas ng mga kulay na tanging isang tunay na diamante lamang ang makagagawa. Ang totoong luha ng birhen. Ang mga matang laging puno ng pangunawa ni Marisol ay napuno ng luha na hindi niya napansing tumutulo. Ang mga patak ng luha ay mainit, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay tila yelong unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ipinagpalit ng kanyang asawa ang buhay ng kanilang anak para sa luho ng isang kabit. Ang sakripisyo, ang pagmamahal, ang puyat at ang pagtitiis, lahat ng iyon ay naging isang malaking biro. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng lumang bulsa ng kanyang palda. Ang panginginig na iyon ay sinundan ng isang mahaba at paulit-ulit na pagtunog. Pilit niyang inalis ang tingin sa nagtatawa ng magkasintahan at kinuha ang telepono gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pangalan ng ospital ang nakarehistro sa screen. Nang sagutin niya ito, ang nag-aalalang boses ng nurse sa kabilang linya ay pumunit sa natitira niyang ulirat. Mrs. Marisol, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Nagkumbulsyon po si Junjun at bumagsak ang kanyang oxygen level. Nasa critical na kondisyon po ang anak niyo. Isang mabigat at nakakapasong katahimikan ang bumalot sa lumang hapagkainan na gawa sa siksik na kamagong. Kasasara lamang ni Marisol ng mabigat na pinto ng kanilang bahay, dala ang pagod mula sa maghapong pagbabantay sa paghingang tila napuputol ng kanyang anak sa loob ng malamig na silid ng ospital. Naibsan, kailangan nila ng malaking halaga at kailangan nila ito sa lalong madaling panahon. Nang marating niya ang komedor, nakita niya ang kanyang biyena na si Doña Imelda, tahimik at eleganteng humihiwa ng mamahaling karneng inihain ng kanilang katulong. Sa kabilang dulo ng mesa, ang matatalim na mata ni Doña Imelda ay nag-angat at pinasadahan ng mapangmatang tingin ang buong pagkatao ni Marisol. Ang maruming sapatos, ang laylayan ng damit na basa pa ng ulan, at paano gaganahan ang anak ko na umuwi rito ng maaga kung ganyang amoy ospital at amoy pawis ang sasalubong sa kanya. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang ipagsigawan na nakita niya si Caspian na nakapulupot sa ibang babae habang ang anak nila ay nag-aagaw buhay. Ngunit nanaig ang kanyang pagkamartir. Ang bulag na respeto sa ina ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Nilunok ni Marisol ang pait at tumalikod. May mas mahalaga siyang kailangang gawin kaysa ang makipagtalo. Kailangan niyang makuha ang bankbook ni Junjun. Ito ang pondong inipon niya mula sa pagpapanumbalik ng mga sirang antigong kagamitan sa loob ng 5 taon. Ito na lamang ang pag-asa nila dahil nalaman na niyang ninakaw ni Caspian ang tunay na singsing ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Marisol ang lihim na kahon sa loob ng kanilang aparador.
Kinuha niya ang maliit na libreta ng bangko. Ang huling basa niya rito noong nakaraang buwan ay may sapat na itong halaga upang simulan ang paunang operasyon. Ngunit nang buklatin niya ang mga pahina hanggang sa pinakahuling na imprentang transaksyon, tila isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Ang mga luha niyang kanina pa pinipigilan ay tuluyang bumagsak nang makita niya ang mga numero. Walang natira. Sunod-sunod na malalaking halaga ang inilabas sa loob lamang ng 3 linggo. Zero balance. Julos madapa siya sa pagmamadaling bumalik sa hapagkainan, hawak ng mahigpit ang libreta na parang isang ebidensya ng karumal-dumal na krimen. Ibinagsak niya ito sa harap ni Caspian, na bahagyang nagulat, ngunit mabilis na ibinalik ang pagiging arogante sa kanyang mukha. Caspian, nasaan ang pera ni Junjun? Ang boses ni Marisol ay basag, puno ng desperasyon at namimintig na galit. Yan ang perang ginugulan ko ng dugo at pawis para sa pagpapagagabot ng anak natin. Bakit simot na simot? At nasaan ang singsing na pamana ni Mama? Bakit peke ang nakita ko sa loob ng kahon natin? Hindi man lang nag-abala si Caspian na tumingin sa mga mata ng kanyang asawa. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang serbilyeta. Bago sumandal sa kanyang upuan, tila naiinis na naistorbo ang kanyang pag-inom. Huwag ka nang gumawa ng eksena, Marisol. Nakakawala ka ng gana. Malamig na tugon ni Caspian. Kinuha ko ang pera. At yung singsing, ibinenta ko na. Binamimit ko sa mas malaking investment sa Manila. Lalago yon, kaya tumigil ka sa pag-iyak mo dyan na parang katapusan na ng mundo. Isang nakakakilabot na pagtawa ang pinakawala ni Doña Imelda. Tumingin ito kay Marisol na parang isang insekto na madaling tapakan. Pera ng anak ko ang nagpasok at nag-alaga sa pamilyang ito. Kaya may karapatan siyang gamitin iyon kung saan niya gusto. Ikaw? Anong naiambag mo bukod sa pagpupunas ng mga lumang banga sa likod bahay? Kung naghihingalo ang anak mo, humanap ka ng paraan ng hindi mo ginagambala ang mga negosyo ni Caspian. Pakiramdam ni Marisol ay inaalisan siya ng karapatang huminga. Ang mga taong ito, ang pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan, ay walang ibang ginawa, kundi ang nakawin ang huling patak ng pag-asa ng kanyang anak. Ibinigay ng kanyang asawa ang diamante ng kanyang ina sa isang kabit, at ngayon, ipinansugal ang perang pambili sana ng gamot para lamang sa sariling layaw at luho. Wala silang budhi. Mamatay ang anak ko kapag hindi natin nakuha ang pera bukas, Caspian. Kailangan ko ang 2 milyong piso. Pagsusumamo ni Marisol, ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay na sa lupa. Lumuluhod sa harap ng lalaking unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Isang nising puno ng pang-uuyam ang sumilay sa mga labi ni Caspian. Tumayo ito at tiningnan ang mataas na kisame ng antigong bahay. Pinasadahan ang mga antigong haligi na saksi sa kasaysayan ng pamilya ni Marisol. Kaya nga gagawan ko ng paraan, hindi ba? Tumigil ka na sa pag-iyak mo dyan. May nakuha na akong foreign buyer para sa lumang bahay na ito. Ibebenta ko ang bahay ng mga magulang mo bukas na bukas din. Para may maipuhunan ako sa mas malaking resort project kasama si Alessandra. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Marisol. Ang bahay ng kanyang mga magulang, ang kaisa-isang kublihan ng kanyang pamilya, ibebenta ng kanyang asawa upang pondohan ang kinabukasan nito kasama ang ibang babae. Sa gitna ng dilim at lamig na bumabalot sa komedor, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw-ngaw sa isip ni Marisol. Hanggang saan aabot ang kabuktutan ng mga taong ito bago niya tuluyang matutunan kung paano gumante? Wala ka nang magagawa, Marisol. Ang bahay na ito ay kasing bulok na ng iyong pag-iisip. Pinirmahan ko na ang kasunduan at bukas na bukas din ay aalis na tayo rito. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas. Ang boses ni Caspian ay hindi man lang nanginig habang binibitiwan ang mga salitang iyon. Sa kanyang kamay
ay hawak niya ang mga papeles ng paglilipat-are, ang dokumentong kikitil sa huling alaala ng mga magulang ni Marisol. Nakatayo siya sa tuktok ng malawak na hagdanang gawa sa matigas na nara, habang si Marisol ay nasa kanyang harap, nanginginig ang buong katawan habang pilit na hinahablot ang mga papel. Ang tanghing liwanag sa madilim na pasilyo ay nagmumula sa kidlat sa labas na nagbibigay ng nakatatakot na anino sa mukha ng kanyang asawa. Caspian, nakikiusap ako. Huwag itong bahay. Pagsusumamo ni Marisol, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa sobrang pag-iyak. Dito tayo nagsimula. Dito lumaki si Junjun. Ito na lang ang natitira sa akin. Ibinenta mo na ang diamante ko. Kinuha mo na ang pera ng anak natin. Maawa ka naman sa amin. Isang matulog na siinghal ang narinig mula sa likuran ni Caspian. Naroon si Doña Imelda, nakataas ang kilay at may hawak na pamaypay, tila nanonood lamang ng isang nakakaantok na dula. Napakadramatika mo talagang babae ka. Isang tambak lang ito ng lumang kahoy at anay, Marisol. Pasalamatan mo nga si Caspian dahil may nakita pa siyang tangang bibili nito para mabayaran ang mga utang, na ikaw rin naman ang dahilan dahil sa pagpapagagot sa anak mong sakitin. Hindi ako ang dahilan! Sa wakas ay sumabog ang galit ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luha. Ikaw ang nagnakaw sa amin, Caspian. Ginamit mo ang buhay ng anak natin para lang sa babae mo. Ibalik mo sa akin ang susi ng cabinet. Ibalik mo sa akin ang mga titulo. Sa gitna ng desperasyon, sinubukang agawin ni Marisol ang malaking kumpol ng mga susi na nakasabit sa sinturo ni Caspian. Ang mga susi sa cabinet na naglalaman ng mga huling mahahalagang dokumento ng kanyang pamilya. Nagkaroon ng isang mabilis at magulong siksikan. Ang mga kamay ni Marisol ay pilit na kumakapit sa braso ng asawa. Ngunit, ang lakas ni Caspian ay higit na mas matindi. Bitiwan mo ako, Marisol. Sira-sira na ang bait mo. Sigaw ni Caspian sa isang marahas na pagbawi ng kanyang braso, kasabay ng isang malakas na tulak na tila ba diring-diri siyang mahawakan ng kanyang asawa. Nawala ng balanse si Marisol. Nadagdagan pa ang puwersa nang biglang humarang ang paa ni Doña Imelda upang pigilan ang pag-abante ng dampa ni Marisol. Ang sumunod na sandali ay tila tumigil ang oras para kay Marisol. Naramdaman niya ang kawalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga, habang ang kanyang katawan ay bumulusok pababa. Ang tunog ng bawat paghampas na kanyang likod at ulo sa matitigas na baitang ng hagdanan ay tila mga serye ng mapurol na dagok sa katahimikan ng gabi. Bawat baitang ay isang panibagong sakit, isang panibagong pagkapunit ng kanyang laman at pagkatao. Nang marating niya ang pinakailalim ng hagdanan, tumambad ang kanyang katawan na tila isang basag na manika. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo at ang malamig na sahig na bato ay naramdaman niyang uminit dahil sa dugong nagsimulang dumaloy mula sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang papalayang ulirat, narinig pa niya ang mga yabag ni na Caspian at Doña Imelda na bumababa, ngunit hindi upang tulungan siya. Tumigil sila ilang hakbang bago ang dulo ng hagdanan. Caspian, anong ginawa mo? Baka mamatay yan! Boses ni Doña Imelda, ngunit walang bakas ng takot kundi kalkulasyon. Hindi ko sinasadya, ma. Siya ang sumugod sa akin. Mabilis na pagtatanggol ni Caspian, bagamat ang kanyang boses ay malamig pa rin sa yelo. Tiningnan niya ang duguang asawa sa ibaba ng walang kibo. Pero sandali, hindi ba't kalalabas lang ng insurance policy niya noong nakaraang buwan? Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi na natin kailangang ibenta agad ang bahay na ito. Makukuha natin ang pera ng mas mabilis. Tama ka, sagot ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa dilim. Huwag kang tumawag ng ambulansya. Hintayin nating tumigil ang paghinga niya.
Sabihin na lang natin sa mga pulis na nahilo siya dahil sa puyat at aksidenteng nahulog. Halika na, iwanan mo na yan dyan. Magtimpla tayo ng tsaa sa kusina. Ang huling narinig ni Marisol bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang tunog ng kanilang mga tawa at ang malakas na buhos ng ulan sa bubungan na tila ba tinatangkang lunurin ang kanyang huling hininga. Nanatili siyang nakahandusay, mag-isa sa dilim, habang ang kanyang puso ay unti-unting bumabagal. Bit-bit ang isang pot na mas matindi pa sa kamatayan. Ang puti at nakasisilaw na liwanag ng kisame ang unang bumate sa namamagang mga mata ni Marisol. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang ulo. Ngunit isang matindi at kumakabog na sakit ang agad na gumuhit mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang noo, na tila ba may mga pako na ibinabaon sa loob ng kanyang bungo. Ang tuyo at paulit-ulit na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso, ang tanging bumabasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Dahan-dahan, ang mga alaala ng nagdaang gabi ay bumalik na parang mga piraso ng basag na salamin. Ang galit na mukha ni Caspian, ang nakang-inginig na tawa ni Doña Imelda, at ang malamig na pakiramdam ng bawat baitang ng hagdanan na tumatama sa kanyang likuran. Ramdam ni Marisol ang pait sa kanyang dila. Iniwan nila siyang mamatay. Ang pamilyang itinuring niyang mundo ay naging kanyang mga mamamatay tao para lamang sa pera ng insurance. Isang marahang pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya ng bahagya. Isang anino ng isang matikas na lalaki ang tumayo sa paanan ng kanyang kama. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang tunog ng sapatos na gawa sa dekalidad na balat ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng payak na silid ng ospital. Marisol! Ang boses na iyon ay malalim, basag ng emosyon at may dalang awtoridad na matagal na niyang hindi naririnig. Papa? Halos walang boses na sambit ni Marisol. Naroon ang kanyang ama, si Don Teodoro. Ang lalaking tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas dahil sa pagpili niya kay Caspian. Ang mukha nito ay tila mas tumanda, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa mga pasa at benda sa katawan ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Lumapit si Teodoro at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Marisol. Patawarin mo ako, anak. Pinabayaan kita sa mga kamay ng mga hayop na iyon. Akala ko ay matututo kang bumangon ng mag-isa, pero hindi ko akalain na aabot sila sa ganito. Papa, si Junjun, ang pera. Ang tanging nasa isip ni Marisol ay ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Inilipat ko na siya sa private suite sa itaas. Ang pinakamahuhusay na doktor ang nagbabantay sa kanya ngayon. Pagpapakalma ng matanda. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Sa loob ng 10 taon, Marisol, hindi kita kinalimutan. Bawat utang ni Caspian sa kasino, bawat perang nilustay niya, ako ang lihim na bumibili. Hawak ko ang leeg ng asawa mo, anak. Isang pitik ko lang, mabubulok siya sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang lahat ng hirap nila, ang lahat ng kakulangan sa pera, iyon pala ay bahagi ng plano ng kanyang ama upang dahan-dahang sakalin si Caspian. Ngunit hindi sapat ang mabulok sa kalsada. Hindi sapat na maghirap lang ang mga ito. Naisip ni Marisol ang huling sandali sa hagdanan. Ang plano nilang hayaan siyang mamatay para sa insurance. Isang malamig at matalim na determinasyon ang sumibol sa kanyang puso, kasing tigas na mga batong kalsada ng vegan. Gusto mo na bang itapon ko sila sa kulungan na yun din, Marisol? Tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na ipagiganti ang anak. Kahit isang tawag ko lang, hindi nasisikatan ng araw ang Caspian na yon. Umiling ng dahan-dahan si Marisol, kahit panaramdaman niya ang kirot sa kanyang leeg. Isang kakaibang ningning ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang ningning na hindi galing sa luha, kundi sa apoy ng paghihigante. Hindi, Papa. Bulong niya. Ang boses ay matatag na at
puno ng venom. Masyadong madali ang kulungan para sa kanila. Gusto kong panoorin silang mawalan ng lahat habang iniisip nilang nananalo sila. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Imelda kapag ang mata pobreng manugang na hinahamak niya ang kukuha sa bawat hibla ng dangal na natitira sa kanya. Hinawakan ni Marisol ng mahigpit ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito upang ipakita ang kanyang pagpupursige. Papa, tulungan niyo akong maging anino. Gusto kong maniwala sila na ang Marisol na itinakwil nila ay wala na. Tulungan niyo akong makuha ang lahat mula sa kanila. Tumingin si Teodoro sa kanyang anak at nakita ang isang bagong Marisol. Hindi na ito ang masunuring asawa. Hindi na ito ang martir na ina. Ito ay isang babaeng handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Anong gusto mong gawin ko, anak? Huwag niyo silang papatayin, Papa. Ang boses ni Marisol ay tila isang sumpa na bumabalot sa silid. Gusto ko silang panuring mabulok habang humihingi sila ng tawad sa harap ko at hindi ko sila pakikinggan. Sa labas ng ospital, ang bagyo ay nagsisimula ng humupa. Ngunit sa loob ng puso ni Marisol, isang mas malakas at mas mapanirang unos ang kasasilang pa lamang. Ang amoy ng gamot at ang puting paligid ng silid ay tila isang entablado kung saan magsisimula ang pinakamahalagang pagtatanghal sa buhay ni Marisol. Nakaupo si Don Teodoro sa isang sulok, madilim ang mukha at tila isang haring naghihintay ng kanyang hatol habang si Marisol ay nakasandal sa mga unan. Ang kanyang ulo ay balot ng benda, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Bumukas ang pinto at pumasok sina Caspian at Doña Imelda. Kapansin-pansin ang pang-inginig ng mga kamay ni Caspian habang hawak ang isang pumpon ng mga bulaklak na tila binili lamang sa kalsada. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay bakas ang matinding takot sa presensya ng biyenanyang milyonaryo. Si Doña Imelda naman ay pilit na nagpapakumbaba, bagamat ang kanyang mga labi ay nananatiling nakatikom sa pandidiri sa paligid. Marisol, salamat sa Diyos at gising ka na, asawa ko. Ang boses ni Caspian ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama na tila ba natatakot siyang bigla siyang sakali ng asawa. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko nang makita-kitang nakahandusay sa paanan ng hagdanan. Akala ko ay mawawala ka na sa amin. Dahan-dahang itinigil ni Marisol ang pagtitig sa kawalan. Lumingon siya kay Caspian at sa halip na poot o galit, isang matamis at inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Caspian dahil sa labis na kalituhan. Caspian, anong ginagawa natin dito? Bakit masakit ang ulo ko? Ang boses ni Marisol ay malambing, tila isang bata na naguguluhan sa kanyang paligid. Saka, bakit narito si Papa? Hindi ba't nasa Manila siya? Nagkatinginan sina Caspian at Doña Imelda. Isang mabilis na sulyap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ng matanda. Lumapit si Doña Imelda at hinawakan ang kamay ni Marisol. Ang kanyang boses ay biglang naging parang anghel na puno ng pagkukunwari. Ija, wala ka bang natatandaan? Nahulog ka sa hagdanan kagabi dahil sa sobrang pagod sa pag-aalaga kay Junjun. Sabi ng matanda habang sinusuri ang bawat reaksyon sa mukha ng manugang. Wala ka bang naaalalang pagtatalo? O kahit anong nangyari bago ka mahulog? Umiling si Marisol, pilit na kumukunot ang no na tila ba nahihirapan siyang mag-isip. Wala po, Mama. Ang huling naalala ko lang ay nagluluto ako ng hapunan para sa ating lahat. Tapos biglang dumilim ang paligid. Caspian, asawa ko, bakit ka umiiyak? Narito na ako, hindi ba? Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Caspian. Para sa kanya, ang amnesia ni Marisol ay isang regalo mula sa langit. Isang pagkakataon upang itago ang kanyang krimen at makuha ang loob ni Don Teodoro.
Mabilis siyang umupo sa tabi ng kama at hinalikan ang kamay ni Marisol, nagkukunwaring isang tapat at mapagmahal na asawa sa harap ng kanyang binan. Salamat, Panginoon. Salamat. Bulong ni Caspian, bagamat sa loob-loob niya ay nadiriwang siya dahil sa tingin niya ay ligtas na siya sa kaparusahan. Mula sa sulok, nananatiling tahimik si Don Teodoro. Alam niya ang katotohanan. Ngunit, hinayaan niyang maglaro ang kanyang anak. Ang bawat haplos ni Caspian sa kamay ni Marisol ay tila isang lason na gustong isuka ng kanyang anak. Ngunit nananatiling matatag ang mukha ng babae. Isang marahang katok sa pinto ang muling bumasag sa katahimikan. Isang babaeng nakasuot ng napakaikling pulang damit at may makapal na make-up ang pumasok sa silid. Si Alessandra. Ang kanyang mukha ay puno ng kuryosidad at pangungutya, ngunit agad itong napalitan ng isang pilit na ngiti nang makita ang lahat ng naroon. Caspian, pinsan! Nabalitaan ko ang nangyari kay Marisol! Ang bating pasigaw ni Alessandra na binibigyang diin ang salitang pinsan upang hindi paghinalaan ng mga naroon. Kumusta na ang kalagayan niya? Labis akong nag-alala para sa aking paboritong pinsan sa kasal. Tiningnan ni Marisol si Alessandra. Nakita niya ang kumikinang na singsing ng kanyang ina na suot-suot ng babae. Bahagyang nakatago sa ilalim ng suot nitong bandana. Ang galit sa loob ni Marisol ay tila isang bulkan na handang sumabog, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara. Pinsan? Caspian, may pinsan ka palang ganito kaganda? Tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na tila ba ngayon lang niya nakita ang babae. Salamat sa pagbisita, Alessandra. Ang bait mo naman para dalawin ako. Napanghiti ng palihim si Alessandra. Iniisip na tunay na nawala ng bait ang asawa ng kanyang kulasisi. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Marisol. Isang halik na tila banad-iwan ng marka ng pagkakanulo sa balat ng biktima. Sa ilalim ng kumot, ang mga kamay ni Marisol ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan sa pot. Ang bawat tawa ni Alessandra, bawat haplos ni Caspian, at bawat mapagkunwaring salita ni Doña Imelda ay itinatala ni Marisol sa kanyang isipan. Sige, magdiwang kayo. Isipin ninyong nakuha ninyo ang gusto ninyo. Dahil kapag nakuha ko na ang lahat mula sa inyo, hindi ninyo malalaman kung kailan tumigil ang inyong panaginip at nagsimula ang inyong bangungot. Isang malalim na katahimikan ang naghahari sa loob ng silid-aklatan ng kanilang lumang bahay sa Vigan. Ang tanghing liwanag ay nagmumula sa isang antigong lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga pader na puno ng mga luma at nagdidilaw na libro. Nakaupo si Marisol sa isang malaking silya. Ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin habang marahan niyang hinahaplos ang gilid ng isang lumang plorera. Sa kanyang tabi, si Caspian ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang lakad habang pasulyap-sulyap sa kanyang asawa. Marisol, mahal ko. May sinasabi ka kanina tungkol sa mga dokumento ni Lolo? Ang boses ni Caspian ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kuryosidad. Tumingin si Marisol sa kanya, ang kanyang mukha ay para isang maamong anghel na walang malay sa mundo. Alam mo, Caspian, noong bata pa ako, laging sinasabi ni Lolo na ang tunay na yaman ng pamilya ay hindi nakikita ng mata. May mga lihim na vault daw sa ilalim ng mga pundasyon ng ating mga resort sa Manila at dito sa Vigan. Sabi niya, tanging ang asawa ko lang ang dapat makaalam nito kapag handa na ang lahat. Napatigil si Caspian sa kanyang paglalakad. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Lihim na yaman? Resort sa Manila? Bakit na yun mo lang sinabi ito? Ngayon ko lang kasi naalala asawa ko. Malambing na sagot ni Marisol. Simula nang mahulog ako sa hagdanan, parang may mga pintong bumubukas sa isip ko.
Gusto kitang tulungan, Caspian. Alam kong nahihirapan ka sa mga negosyo mo. Gusto kong maging proud ka sa akin. Isang sakim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Caspian. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Marisol. Hinawakan ang mga kamay nito at hinalikan ng madiin. Salamat, Marisol. Napakabuti mong asawa. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang yamang yan para sa kinabukasan nating lahat. Para kay Junjun. Eksaktong sa sandaling iyon, ang mabigat na pinto ng silid-aklatan ay bumukas. Pumasok si Don Teodoro, bit-bit ang isang makapal na leather folder. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa hangin sa loob ng silid. Tumingin siya kay Caspian ng may seryosong mukha. Isang mukhang nagpapakita ng pagtitiwala, ngunit may itinatagong talim. Caspian, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo ng anak ko. Simula ni Teodoro habang inilalapag ang folder sa mesa. Dahil sa nangyari kay Marisol, napagtanto ko na kailangan nating magtulungan para sa seguridad ng pamilya. Mayroon akong isang malaking proyekto. Isang multi-billion peso resort complex dito sa Vigan. Gusto kong ikaw ang maging punong arkitekto at partner ko sa proyektong ito. Halos hindi makapaniwala si Caspian sa kanyang naririnig. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Ito na ang pagkakataong hinihintay niya upang maging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Hindi na niya kailangang dumepende sa maliit na allowance mula sa kanyang ina o mangutang sa mga ilegal na songbak. Don Teodoro, Papa, isang malaking karangalan po ito. Nauutal na, sabi ni Caspian. Gagawin ko po ang lahat para maging matagumpay ang proyektong ito. Mabuti! Tugon ni Teodoro. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ngunit bago tayo magsimula, kailangan nating ayusin ang mga legal na dokumento. Dahil ito ay isang partnership, kailangan mo maglagay ng collateral bilang garantiya ng iyong katapatan at dedikasyon. Narito ang kontrata. Basahin mo at piramihan. Mabilis na kinuha ni Caspian ang mga papeles. Binasa niya ang mga pahina, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa mga numerong may maraming zero at sa pangakong katanyagan. Nakita niya ang mga salitang profit sharing, executive power, at soul management. Hindi na niya binigyang pansin ang maliliit na letra sa huling bahagi ng dokumento. Kinuha ni Caspian ang kanyang mamahaling fountain pen. Sa isang mabilis at mayabang na pirma, itinalaga niya ang kanyang sarili sa proyektong sa tingin niya ay magpapayaman sa kanya ng husto. Hindi niya alam na sa bawat dulas ng tinta sa papel, unti-unti niyang itinatali ang kanyang sariling leeg sa isang bitayan na gawa sa utang. Ang dokumentong kanyang pinirmahan ay hindi isang partnership agreement. Ito ay isang loan agreement na may kasamang absolute collateral assignment. Sa madaling salita, lahat ng pag-aari niya, lahat ng pera niya sa bangko, at kahit ang kanyang kalayaan ay nakasalalay na ngayon sa kamay ni Don Teodoro kapag nabigo siyang bayaran ang utang na hindi niya namamalayang kinuha niya. Pinanood ni Marisol ang bawat galaw ni Caspian. Ang kanyang mga mata, na kanina ay blanko, ay biglang nagkaroon ng isang madilim na ningning. Ang sayaw ng mga anino ay nagsimula na. Ang bawat hakbang ni Caspian ay dumedepende sa kumpas ng kanyang kamay. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Caspian at nakipagkamay kay Don Teodoro, tila isang batang nakakuha ng bagong laruan. Hinding-hindi ko po kayo bibigyuin, Papa. Simula ngayon, bago na ang buhay natin. Oo, Caspian. Bulong ni Marisol habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang dilim ng gabi ay tila lumalamon sa buong bayan. Bago na ang buhay mo. Dahil simula ngayong gabi, ang bawat hininga mo ay pag-aari ko na. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng isang madilim na silid sa ospital, ang mga makina na nakakabit kay Junjun ay patuloy sa kanilang matamlay na pagtunog.
Hindi alam ng bata na ang kanyang ina ay nagsisimula ng maningil ng utang na dugo sa kanyang sariling ama. Ang mga sugat sa kahoy at bato ay madaling tapalan ng barnis at semento. Ngunit ang mga sugat sa kaluluwa ng isang ina ay tanging katarungan lamang ang makakapaghilom. Sa loob ng kanyang munting sungfukche sa likod ng kanilang antigong bahay, ang tanging maririnig ay ang mabagal at pantay na paghinga ni Marisol habang nakatutok ang kanyang mga mata sa isang napakaliit na piraso ng kristal. Ang bango ng tuyong kahoy, ang amoy ng chemical, at ang alikabok ng mga nakaraang panahon ay tila naging bahagi na ng kanyang bawat hininga. Dito, sa gitna ng mga basag na rebulto at kupas na mga frame, siya ay muling nagiging buo. Ngunit na yung gabi, hindi siya nag-aados ng nakaraan. Siya ay lumilika ng isang mapanirang kinabukasan. Maingat na hinawakan ni Marisol ang isang napakanipis na pait. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot tuwing sisigawan ni Caspian, ay kasing tatag na ngayon ng mga haligi ng katedral. Gamit ang isang espesyal na luntian na likido na tanging ang mga dalubasang tagapagpanumbalik lamang ang nakakaalam, sinimula niyang ukitin ang pinakaloob na bahagi ng sintetikong bato. Isang microscopic na marka ang kanyang inilalagay, isang pangalan na nakabaon sa puso ng wad na hiyas. Junjun. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit agad niya itong pinunasan gamit ang kanyang braso. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak sa ospital, maputla at pinalilibutan ng mga tubong tila sumasakal sa maliit nitong buhay. Bawat paghihirap ng bata ay nagiging gasolina sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito isang singsing. Ito ang hatol na bitay para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Masyadong maganda para maging peke, hindi ba? Isang mapanghamong bulong ang kumawala sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang natapos na obra. Ang luha ng birhen na kanyang nilikha ay mas kumikinang pa kaysa sa orihinal. Sa ilalim ng ordinaryong liwanag, ito ay tila isang perpektong diamante. Ngunit kapag tinamaan ito ng isang partikular na chemical na balak niyang gamitin sa gabi ng gala, lalabas ang pangalan ng kanyang anak bilang ebidensya ng pagnanakaw ni Caspian. Biglang narinig ni Marisol ang marahang pagpihit ng doorknob ng kanyang suwang. Agad niyang ibinaba ang kanyang magnifying lens at nagkunwaring tinitingnan ang isang lumang banga. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Alessandra na nakasuot ng isang manipis na pantulog na sutla. Ang kanyang mga mata ay pating na naghahanap ng anumang bagay na kumikinang. Marisol, bakit gising ka pa? Akala ko ba ay kailangan ng isang may amnesia ng maraming pahinga? Ang boses ni Alessandra ay puno ng tamis na may kasamang lason. Alessandra, hindi lang ako makatulog. Malambing na sagot ni Marisol. Pilit na ipinapakita ang kanyang inosenteng mukha. May nakita kasi akong lumang kahon sa ilalim ng mga gamit ni Lolo. Sabi ni Caspian, ito raw ang pinakaimportanteng kayamanan ng pamilya. Ibinili niya sa akin na huwag itong ipakikita kahit kanino. Nakita ni Marisol ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Alessandra. Ang pagkagutom sa kayamanan ay tila sumilay sa mga mata ng babae. Kayamanan? Nasaan? Baka makatulong ako sa pagbabantay niyan, pinsan. Itinuro ni Marisol ang isang maliit na velvet na kahon na sadyang iniwan niyang bahagyang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Doon, sa ilalim ng dilaw na ilaw, ang wad na singsing ay naglabas ng isang nakasisilaw na kislap na tila ba tinatawag ang kasakiman ni Alessandra. Yan ba ang tunay na hiyas ng pamilya Teodoro? Bulong ni Alessandra, ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay na gustong humawak sa iyas. Sabi ni Caspian, yan daw ang susi sa lahat ng properties ni Papa. Pagsisinungaling ni Marisol habang dahan-dahang tumatayo. Naku, nakalimutan ko ang gamot ko sa kusina. Maaari mo bang bantayan muna ito, Alessandra? Huwag mo hahawakan ha?
Sabi ni Caspian ay malas daw yan sa mga hindi dugong bughaw. Nang lumabas si Marisol ng silid, hindi niya tuluyang isinara ang pinto. Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng pasilyo. Pinapanood ang anino ni Alessandra sa loob ng silid. Nakita niya ang paglapit ng babae sa mesa. Nakita niya ang pagdampot nito sa singsing nang walang pag-aalinlangan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marisol sa gitna ng kadiliman. Ang sining ng panlilinlang ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng peking hiyas. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano pakainin ang kasakiman ng isang kaaway hanggang sa sila na mismo ang sumakal sa kanilang sarili. Narinig niya ang marahang pagbulsa ni Alessandra sa singsing at ang mabilis nitong paglabas sa kabilang pinto ng seeng. Sa loob ng puso ni Marisol, isang orasan ang nagsimulang tumakbo. Isang hakbang na lang at ang lahat ng pinaghirapan niya ay magbubunga na. Ngunit ang hindi alam ni Marisol, sa labas ng seeng, may isa pang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat galaw niya mula sa dilim ng mga puno ng nara. Isang anino na hindi bahagi ng kanyang plano at may hawak na isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang itinatayo. Isang masangsang na amoy ng lana ng menthol at lumang kahoy ang bumabalot sa silid ni Doña Imelda. Ang matanda ay nakahiga sa kanyang kama, na gawa sa inukit na nara, nakabalot ng makapal na kuumot sa kabila ng init ng hapon sa vegan. Ang kanyang mga mata, na dati ay matatalim at puno ng panghuhusga, ay tila nanlalabo na ngayon habang pilit na humihingi ng atensyon. Sa kanyang tabi, si Marisol ay tahimik na nagtitimpla ng mainit na tsaa. Ang bawat galaw niya ay mabagal at may kalkuladong katahimikan. Marisol, ang aking mga binti, hilurin mo ang aking mga binti. Ang boses ni Doña Imelda ay mahina. Isang pag-arte na sadyang ginawa upang makuha ang awa ng mga nakapaligid sa kanya. Diyos ko, sa kabila ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito ba ang isusukli mo? Ang pagpapakita ng mukhang tila napipilitan lang? Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, isa ka pa ring hamak na tagapag-ayos ng mga basag na paso. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa kama. Kinuha niya ang bote ng langis at sinimulang hilurin ang mga paa ng kanyang binan. Ang kanyang ugnayan sa balat ng matanda ay malamig at walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Sa bawat haplos, naalala ni Marisol ang gabing nahulog siya sa hagdanan. Ang gabing hinayaan siyang mamatay ng babaeng ito habang iniisip ang pera ng insurance. Mama, bakit po ninyo sinasabi yan? Ang boses ni Marisol ay malambing, puno ng mapagpanggap na pagkalito. Sabi po ni Caspian, napakabait ninyo sa akin. Naalala ko po, lagi ninyong sinasabi na ang mga katulad ko ay hindi dapat kumakain sa hapag kasama ninyo dahil amoy putik ako. Yun po ba ang kabutihang sinasabi ninyo? O baka po ang tinutukoy ninyo ay ang pagtawag ninyo sa akin na baban sa uloy dahil hindi ko kayo mabigyan ng isa pang apo. Napatitig si Doña Imelda sa kanyang manugang. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito agad na napalitan ng pagiging arugante. Sira na talaga ang bait mo, Marisol. Ang amnesia mo ay tila pumipili lang ng mga alaala. Kung ano-anong kasinungalingan ang hinahabi mo sa iyong isipan. Tumigil si Marisol sa paghilod. Tiningnan niya ng diretso sa mata ang matanda, isang tingin na tila ba tumatago sa kaluluwa nito. Maaari pong sira na ang bait ko, Mama. Pero alam nyo, tuwing nakikita ko ang hagdanang iyon sa labas, parang may naririnig akong boses. Isang boses ng isang matandang babae na nagsasabing, "Huwag tumawag ng ambulansya dahil mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng tao." Sino po kaya iyon? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat na isang kabaong. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan sa sulok na tila ba humihingal sa gitna ng tensyon.
Napalunok si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kumot. Guni-guni mo lang yon. Mabilis na sagot ng matanda habang pilit na umiiwas ng tingin. Umalis ka na rito. Hindi ko na kailangan ang serbisyo mo. Tawagin mo si Caspian. Tumayo si Marisol, ngunit bago siya lumisan, maingat niyang inayos ang unan ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay dumaan malapit sa leeg ni Doña Imelda. Isang paghaplos na tila ba isang babala. Isang maliit na piraso ng tuyong rosas mula sa altar ang kinuha ni Marisol at inilagay sa palad ng matanda. Ang mga patay na bulaklak ay hindi na muling babango, Mama. Tulad ng pagtitiwala ko sa pamilyang ito, magpahinga po kayo ng mabuti. Marami pa tayong dapat pag-usapan kapag dumating na ang gabi ng gala. Nang makalabas si Marisol ng silid, naiwan si Doña Imelda na tila nakakita ng multo. Isang matinding kaba ang bumalot sa matanda. Hindi niya alam kung ang amnesia ni Marisol ay isang sakit o isang napakatinding sandata. Isang bagay ang malinaw. Ang babaeng naglalakad palabas ng kanyang silid ay hindi na ang maamong tupa na dati nilang kinakatay. Sa labas ng pinto, sumandal si Marisol sa pader at huminga ng malalim. Ang paghihiganti ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sariling sistema. Ngunit ito rin ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang huminga. Habang naglalakad siya patungo sa silid ni Junjun, muling na nariwa ang kanyang galit nang makita niya si Caspian sa dulo ng pasilyo. Masayang nakikipag-usap sa telepono, marahil ay kay Alessandra. Ang bawat tawa ni Caspian ay tila isang dagok sa kanyang pandinig. Ngunit imbes na sumabog, nanatiling kalmado si Marisol. Isang huling hakbang na lamang ang kailangan. Isang huling pagpapatunay ng kanilang kasalanan bago ang lahat ay gumuho. Napatigil si Marisol nang mapansin niyang ang pinto ng kanyang suong sa likod bahay ay bahagyang nakabukas. May isang aninong mabilis na kumilos sa loob. Hindi ito si Alessandra. Hindi ito si Caspian. Ang hangin sa vegan ay tila naging mas mabigat at malamig. Bitbit ang amoy ng paparating na ulan at ang hindi maipaliwanag na kaba na bumabalot sa bawat sulok ng lumang bahay na bato. Ito na ang gabi bago ang engrandeng gala, ang gabing itinakda upang ipagdiwang ang paglulunsad ng bagong proyekto ni Caspian. Ngunit para kay Marisol, ito ang gabi ng huling paghahanda para sa isang panghuhukom. Nakatayo si Marisol sa tapat ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Ang kanyang anyo ay malayo na sa babaeng duguan at wasak na nakahandusay sa paanan ng hagdanan ilang linggo na ang nakalilipas. Ang kanyang balat ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, ngunit ang kanyang tindig ay may dalang awtoridad na tila ba isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Sa ibaba, maririnig ang abalang paghahanda ng mga tauhan ni Don Teodoro. Ang kanyang ama ay hindi naging kampante. Sa loob ng kanyang opisina, ang mga abogado at accountant ay abala sa pag-aayos ng bawat dokumento na magsisilbing bitayan ni Caspian. Bawat pirma na ginawa ng kanyang asawa sa ilalim ng kislap ng kasakiman ay maayos na nakatago sa loob ng isang itim na folder. Handa nang ilabas sa tamang sandali. Habang ang lahat ay abala, si Caspian at Alessandra ay nasa kabilang bahagi ng bahay, nagdiriwang sa gitna ng kanilang maling tagumpay. Ang tawanan nila ay umaabot hanggang sa pasilyo, isang tunog na, tila ba kumakantyaw sa katahimikan ni Marisol. Si Caspian, na nakasuot na ng kanyang mamahaling tuksido, ay panay ang pag-inom ng champagne, habang si Alessandra ay abala sa paghanga sa kanyang sariling anyo, suot ang luha ng birhen na ninakaw niya mula sa suang ni Marisol. Ang hindi alam ng babae, ang hiyas na iyon ay isang bombang malapit ng sumabog. Isang gabi na lang, Alessandra. Maririnig ang boses ni Caspian na puno ng kumpiyansa. Kapag natapos ang gala bukas,
Akin na ang lahat. Ang pangalan ni Teodoro, ang yaman ng pamilya nila, at ang kalayaan natin. Ang bawat salita ay tila lason na humahampas sa pandinig ni Marisol habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo patungo sa silid ni Alessandra. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Habang ang dalawa ay abala sa kanilang pagdiriwang sa terrace, kailangang mahanap ni Marisol ang kaisa-isang bagay na magbubuo sa kanyang plano. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ng silid ni Alessandra. Ang tunog ng pinto na bumubukas ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Ngunit ang lakas ng tawanan sa labas ay sapat na upang lunurin ang anumang ingay. Ang loob ng silid ay amoy ng matapang na pabango at alak. Magulo ang mga gamit, isang refleksyon ng kawalan ng disiplina ng babaeng naninirahan doon. Mabilis na nagtungo si Marisol sa maliit na side table sa tabi ng kama. Naramdaman niya ang pang-inginig ng kanyang mga daliri habang binubuksan ang bawat drawer. Nakita niya ang mga mamahaling relo, mga alahas na binili ni Caspian gamit ang pera ni Junjun, at ang mga resibo ng kanilang marangyang pamumuhay. Ngunit, wala roon ang kanyang hinahanap. Sa kanyang huling pag-asa, napansin niya ang isang maliit na ukit sa ilalim ng kahoy na bahagi ng aparador. Isang teknik sa sining na madalas niyang makita sa mga antigong kagamitan. Ginamit niya ang kanyang kuko upang maingat na itulak ang isang maliit na bahagi ng kahoy. Isang lihim na drawer ang dahan-dahang lumabas. Sa loob nito, nakabalot sa isang piraso ng maruming basahan, ay isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Marisol. Dahan-dahan niyang binuklat ang tela. Doon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng silid, ang tunay na luha ng birhen ay naglabas ng isang malamig at banal na kislap. Ang tunay na diamante ng kanyang ina. Ang diamanteng inakalang nawala na. Ang diamanteng ipinagpalit ni Caspian para sa kanyang mga bisyo. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding lumbay na humaplos sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang singsing at inilapit ito sa kanyang puso. Bawat alaala ng kanyang ina, bawat haplos ng pagmamahal, at bawat sakripisyo ay tila bumalik sa isang iglap. Ngunit sa likod ng lumbay na yon ay isang galit na mas matindi pa sa anumang unos. Hindi lamang nila ninakaw ang kanyang kinabukasan, ninakaw nila ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Biglang narinig ni Marisol ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa silid. Ang tunog ng mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang mabilis na tibok ng orasan. Ang tawanan sa labas ay tumigil at narinig niya ang boses ni Alessandra na papalapit. "Kukunin ko lang ang lipstick ko sa kwarto, Caspian. Hintayin mo ako sa baba." Nataranta si Marisol. Walang oras para lumabas sa pinto. Mabilis niya isinara ang lihim na drawer habang hawak ang tunay na singsing. Tumiin siya sa paligid at nakita ang makapal na kortina sa tabi ng bintana. Sa isang mabilis na galaw, itinago niya ang kanyang sarili sa likod nito, pinipigilan ang bawat hininga upang hindi makalika ng anumang tunog. Bumukas ang pinto. Pumasok si Alessandra, humuhuni ng isang masayang kanta. Narinig ni Marisol ang pagbukas ng vanity kit, ang tunog ng pag-aayos ng damit at ang paglalakad ng babae sa loob ng silid. Bawat segundo ay tila isang taon para kay Marisol. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tila ba gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib? Tumayo si Alessandra sa harap ng salamin, malapit sa kinaroroonan ni Marisol. Nakita ni Marisol mula sa siwang ng kurtina ang refleksyon ni Alessandra. Ang babaeng suot ang wad na singsing sa kanyang daliri, nakangiti sa sarili ng may kayabangan. "Bukas, Marisol. Bukas ay magiging isa ka na lamang basura sa lansangan." Bulong ni Alessandra sa kanyang sarili bago tuluyang lumabas ng silid at isara ang pinto. Nang muling bumalik ang katahimikan, lumabas si Marisol mula sa kanyang pagtatago. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tiningnan niya ang tunay na singsing sa kanyang palad. "Hindi, Alessandra," bulong ni Marisol sa hangin. "Bukas,
Ang bawat kasinungalingan ninyo ay magiging isang malaking apoy na tutupok sa inyong dalawa. At ako ang magsisinde ng mitsa. Ang bulwagan ng pinakamatandang hotel sa Vigan ay nagningning sa ilalim ng mga dambuhalang aranya na tila mga bituing bumaba mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling pabanggo, ang tunog ng mga basong nagtatama sa isang pagpupugay, at ang mahinang himig ng mga byulin ay bumuo ng isang kapaligiran ng karangyaan at kapangyarihan. Narito ang lahat ng matataas na tao ng lipunan, mga negosyante at mga politiko. Lahat ay naghihintay para sa paglulunsad ng proyektong magbabago raw sa mukha ng Hilagang Luzon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Caspian na tila isang haring nasa rurok ng kanyang tagumpay. Ang kanyang tuksido ay walang kahit isang dumi, at ang kanyang mukha ay puno ng mapanghahas na kumpiyansa. Sa kanyang tabi, si Alessandra ay kumikinang sa kanyang gintong gown. Ang kanyang leeg at mga daliri ay pinalamutian ng mga hiyas na ninakaw mula sa pamilya Teodoro. Ang huwad na luha ng birhen sa kanyang daliri ay sumasalamin sa bawat ilaw, nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning. Sa gabing ito, hindi lamang tayo nagtatayo ng isang resort. Ang boses ni Caspian ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng yabang. Nagtatayo tayo ng isang pamana na sumisimbolo sa tatag at yaman ng ating kultura. At ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang inspirasyong ibinigay ng aking pamilya at ang suporta ni Don Teodoro. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpate. Ngunit sa gitna ng ingay, ang malalaking pinto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat mata ay lumingon. Ang bawat usapan ay natigil. Pumasok si Marisol. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang asawang amoy sibuyas at alikabok. Suot niya ang isang itim na terno na yari sa pinakamahal na telang ababel na pinalamutian ng mga pinungburda ng pilak. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na tila inukit mula sa pinakamahal na marmol. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si Don Teodoro, na naglalakad ng may awtoridad na tila ba ang buong gusali ay sumusunod sa bawat hakbang nito. Pasensya na kung kami ay nahuli sa sarili naming pagdiriwang. Ang boses ni Marisol ay malinaw at malamig. Sapat na upang marinig hanggang sa pinakamalayong sulok ng silid. Napatigil si Caspian. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Marisol, Papa, akala ko ay hindi na kayo makakarating dahil sa iyong kalagayan. Ang isang engkantada ay hindi pinalalampas ang gabi ng kanyang muling pagsilang, Caspian. Sagot ni Marisol, habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. Tumingin siya kay Alessandra na tila ba ang babae ay isang dumi na napadpad sa kanyang daan. At nakikita ko, Alessandra, suot mo ang hiyas na sinasabi ni Caspian na pinaka-importante sa aming pamilya. Isang napakagandang hiyas. Ngunit, alam mo ba ang lihim na itinatago niyan? Agad na naging sentro ng atensyon ang daliri ni Alessandra. Anong sinasabi mo, Marisol? Sabi ni Caspian, regalo niya ito sa akin bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga sa aming partnership. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng kristal mula sa kanyang bag. Isang chemical na sadyang ginagamit sa pagpapanumbalik ng mga antigong bato. Bilang isang eksperto sa pagpapanumbalik ng mga iyas, gusto kong ipakita sa inyong lahat ang isang milagro. Wika ni Marisol sa harap ng mga panauhin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Alessandra na tila ba isang biktima na hindi makagalaw sa ilalim ng hipnotismo. Ang tunay na diamante ay walang itinatago, ngunit ang isang wad ay palaging nag-iiwan ng marka ng kanyang pinagmulan. Ipinatak ni Marisol ang luntian na likido sa ibabaw ng luha ng birhen. Sa loob ng ilang segundo,
Ang hiyas na dati ay kumikinang ay biglang naging malabo. Isang kakaibang reaksyon ang naganap sa loob ng kristal. Ang mga tao sa harap ay napasinghap nang makita ang isang bagay na unti-unting lumilitaw mula sa kailaliman ng bato. Sa pamamagitan ng isang projector na sadyang inihanda ni Don Teodoro, lumitaw sa malaking screen sa likod ng entablado ang pinalaking imahe ng yas. Doon, sa gitna ng kristal, malinaw na mababasa ang pangalang June. Ang singsing na suot mo, Alessandra, ay isang replika na ginawa ko para sa aking anak. Ang boses ni Marisol ay naging kasing talim ng isang espada. Ito ay ebidensya ng pagnanakaw. Minakaw ni Caspian ang tunay na diamante ng aking ina upang ibenta at pundohan ang kanyang mga bisyo. At ang suot mo ngayon ay ang basura na akala mo ay kayamanan. At ang mas malalang katotohanan, ninakaw ninyo ang perang panggamot ng aking anak upang magpakasasa sa marangyang buhay. Ang bulwagan ay napuno ng mga bulung-bulungan ng pandidire at pagkagulat, ang mukha ni Caspian ay naging kasing puti ng bangkay. Susugod sana siya kay Marisol, ngunit bago pa siya makahakbang, ang mga pinto ay muling bumukas at pumasok ang isang pangkat na mga pulis. Caspian Mercado, ikaw ay inuaresto sa mga kasong estafa, money laundering at attempted murder sa iyong asawa. Ang dekalidad na boses ng hepe ng pulisya ay pumunit sa katahimikan. Murder? Anong murder? Nahulog siya sa hagdanan. Sigaw ni Doña Imelda mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Inilabas ni Don Teodoro ang kanyang telepono at pinindot ang isang button. Ang audio system ng bulwagan ay biglang naglabas ng isang malinaw na pag-uusap. Ito ang recording ng gabing nahulog si Marisol, ang boses ni na Caspian at Doña Imelda na nagpaplanong hayaan siyang mamatay para sa insurance. Huwag kang tumawag na ambulansya. Makukuha natin ang pera ng mas mabilis. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang gawing kriminal ang bawat hibla ng kanyang pagkatao sa harap ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay biglang lumayo na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Hindi totoo yan! Paka na lang yan ng matandang yan! Sigaw ni Caspian habang pilit siyang pinupusasa ng mga pulis. Marisol, asawa mo ako! Patawarin mo ako! Tumingin si Marisol sa kanyang asawa nang walang kahit anong emosyon. Itinaas niya ang kanyang sariling kamay kung saan kumikinang ang tunay na luha ng birhen na nakuha niya mula sa kwarto ni Alessandra. Ang asawa ko ay namatay na sa paanan ng hagdanang iyon, Caspian. Bulong ni Marisol. Ang kaharap mo ngayon ay ang katarungang matagal mong tinalikuran. Dalhin na sila. Pinanood ni Marisol ang pagkaladkad sa kanyang asawa at biyenan palabas ng bulwagan. Nakita niya ang pag-iyak ni Alessandra habang kinukuha mula sa kanya ang wad na singsing bilang ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ni Marisol ang isang matinding paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat baitang ng hagdanan na tumama sa kanyang likod ay tila nabayaran na ng bawat hakbang ng mga pulis palabas ng gusali. Tumingin siya sa kanyang ama na tumango ng may pagmamalaki. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Marisol ay wala sa bulwagang ito. Ito ay nasa loob ng puting silid ng ospital kung saan naghihintay ang kanyang anak para sa isang bagong bukas. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Marisol ang mga taong naiwan sa bulwagan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang tadhana. Ang halimuyak ng mamahaling alak at halinghing ng mga byulin sa bulwagan ay mabilis na napalitan ng malamig na amoy ng kalawang at basang semento sa loob ng presinto. Para kay Caspian, ang bawat segundo sa loob ng rehas na bakal ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang tuksido nga dati ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan ay gusot-gusot na ngayon, pulo ng mansa ng pawis at alikabok
Isang malinaw na refleksyon ng kanyang nadurog na danggal. Sa kabilang selda, maririnig ang walang tigil na pag-iyak at pagrereklamo ni Doña Imelda. Ang babaeng dati ay hindi matapakan ang lupa sa sobrang taas ng tingin sa sarili, ay nakaupo ngayon sa isang matigas na bangko. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga lente ng mga mamamahayag na kanina pa kumukuha ng larawan sa labas. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang sampal ng katotohanan, na ang kanyang paghahari sa mataas na lipunan ng vegan ay natapos na sa isang iglap ng kahihiyan. Kasalanan mo itong lahat, Caspian. Ang boses ni Alessandra ay pumapaybabaw sa ingay, puno ng pot at panunumbat. Nakakulong din siya sa kabilang panig. Ang kanyang makeup ay kalat na sa kanyang mukha dahil sa luha. Mukha siyang isang multo ng kanyang dating kagandahan. Sinira mo ang buhay ko. Sabi mo ay magiging reyna ako. Pero bakit dito tayo humantong? Ibalik mo sa akin ang mga panahon na sinayang ko sa iyo. Manahimik ka, Alessandra. Asik ni Caspian, bagamat ang kanyang boses ay wala ng bakas ng otoridad. Nakasasandal siya sa malamig na pader. Nakatingin sa kisame kung saan ang isang munting butiki ay malayang gumagapang. Isang kalayaang ipinagkait na sa kanya. Pera lang ang habol mo, kaya huwag kang magmalinis. Pare-pareho tayong nabulag sa kasakiman. Habang ang mga kaaway ni Marisol ay nalulunod sa kanilang sariling dumi, ang langit naman ay tila nagbubukas ng pinto para sa isang milagro. Sa loob ng ICU ng ospital, ang katahimikan ay binalot ng isang mahinahon at masayang balita. Nakatayo si Marisol sa tabi ng kama ni Junjun. Hawak ang kamay ng kanyang anak na dahan-dahan nang nagkakaroon ng kulay. Pumasok ang punong doktor, may bitbit na mga papeles na nagalaman ng resulta ng huling pagsusuri. Mrs. Marisol, meron tayong magandang balita. Ang bone marrow donor na nahanap ng inyong ama ay saktong-sakto ang match kay Junjun. Maari na nating simula ng operasyon bukas na bukas din. Malakas ang bata at sa tingin ko ay ito na ang simula ng kanyang tuluyang paggaling. Napahagulgul si Marisol, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi nadala ng pait o kawalan ng pag-asa. Ito ay mga luha ng pasasalamat, isang pag-apaw ng kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Lumapit si Don Teodoro at niyakap ang kanyang anak, isang yakap na nagpaparamdam ng proteksyon at pagmamahal na hinanap ni Marisol sa loob ng 10 taon. Narinig mo yon, anak? Bulong ni Marisol sa tulog na si Junjun. Magiging malakas ka na. Wala nang mananakit sa atin. Ang langit na ang gumante para sa lahat ng sakit na tiniis natin. Sa labas ng ospital, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga ulap pagkatapos ng mahabang bagyo. Ang mga kalsada ng vegan ay tila naghuhugas ng mga alaala ng pait, habang ang mga ari-ariya ni Caspian ay isa-isang kinukumpiska ng bangko at ang pangalan ng mga merkado ay unt-unting binubura sa mga listahan ng mga kagalang-galang na pamilya, si Marisol ay muling natututong huminga. Ang ganti ng langit ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat o kulog. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang mahimbing na tulog ng isang bata, sa isang amang muling nagbalik, at sa isang pusong unti-unti nang natututong magpatawad sa sarili. Dahil sa wakas, ang katotohanan ay malaya na. Ang bawat dapit hapon sa vegan ay nagdadala ng isang kakaibang kulay ng ginto, isang banayad na haplos ng araw sa mga lumang pader na bato na tila ba humihingi ng paumanhin sa mga dumaang unos. Para kay Marisol, ang bawat paghinga ay hindi na isang pakikipagbuno sa pait, kundi isang dahan-dahang pagtanggap sa kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa loob ng isang maliwanag na silid sa kanilang bahay, maririnig ang mahina at masayang tawa ng isang bata. Nakaupo si Junjun sa gitna ng malambot na alpombra. Ang kanyang mga pisingi ay muling namumula at ang kanyang mga mata ay puno na ng sigla. Tapos na ang operasyon
At ayon sa mga doktor, ang kanyang katawan ay ganap na ring tumatanggap sa bagong pag-asa. Wala na ang mga tubo, wala na ang amoy ng kamatayan. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng sariwang gatas at ang bango ng mga bagong labang kumot. Mama, tingnan mo po ang ginawa ko. Masayang sambit ni Junjun habang ipinapakita ang isang maliit na bangkang papel. Ilalayag natin ito sa dagat kapag malakas na ako, di ba? Lumapit si Marisol at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng anumang diamante sa mundo. Oo anak, kahit saan mo gustong pumunta, sasamahan ka ni Mama. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Pinanood sila ni Don Chodoro mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na rin sa wakas. Ang lahat ng kaso laban kay Caspian at sa kanyang pamilya ay umuusad na sa korte. Ang balita ng kanilang tuluyang pagbagsak ay naging usap-usapan sa buong probinsya. Ang balitang ang mga merkado ay wala ng pag-aari, kundi ang mga luma nilang damit at ang kahihiyang bitbit nila sa loob ng selda. Ngunit para kay Marisol, ang balitang yon ay tila isang malayong bulong na lamang. Hindi na mahalaga ang kanilang parusa. Ang mahalaga ay ang kanyang panalo sa pagpapanatili ng buhay ng kanyang anak. Sa kabilang bahagi ng bahay, muling binuksan ni Marisol ang kanyang suang. Ngunit hindi na ito ang madilim at magulong silid kung saan siya nagtatago noon. Ngayon, ang mga bintana ay malalaki at hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Sa itaas ng pinto, may nakasabit na bagong karatulan na gawa sa inukit na kahoy. Sining ng katotohanan. Dito, muling ipinagpatuloy ni Marisol ang kanyang hilig sa pagpapanumbalik ng mga antigong kagamitan. Ngunit sa bawat piraso na kanyang inaayos, hindi na lamang ito tungkol sa pagpapaganda ng panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga bagay na inakalang wala ng silbi. Ang bawat lamat na kanyang tinatapalan ay paalala na ang bawat sugat ay maaaring maging bahagi ng isang mas magandang obra maestra. Isang hapon, habang abala si Marisol sa paglilinis ng isang lumang orasan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng kanilang tarangkahan. Ang tunog ng mga yabag sa batong kalsada ay tila may dalang kakaibang ritmo. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang pamilyar na ningning. May hawak siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa isang lumang telang pelus. Maari ba akong pumasok? Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng pitagan. Tumayo si Marisol, bahagyang nagtataka. Opo, tuloy po kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Inilapag ng matanda ang kahon sa kanyang mesa. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong husay sa pagpapanumbalik ng mga alaala. Ang kahon na ito ay pag-aari ng iyong ina, si Margarita. Ipinatago niya ito sa akin bago siya pumanaw, na may tagubilin na ibigay lamang ito sa iyo kapag ang luha ng birhen ay muling nagkaroon ng tunay na ningning. Namilog ang mga mata ni Marisol. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay hindi alahas, kundi isang serye ng mga sulat at isang lumang larawan nila ng kanyang ina noong siya ay sanggol pa lamang. Ngunit sa ilalim ng mga papel, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang susi na may kakaibang hugis na tila hindi para sa anumang pinto sa loob ng bahay na ito. Ano po ang susing ito? Tanong ni Marisol. Ngunit nang lumingon siya, ang matanda ay wala na sa kanyang su. Ang tanging na iwan ay ang amoy ng mga tuyong dahon at ang katahimikan ng hapon. Tiningnan ni Marisol ang susi sa kanyang palad. Isang bagong palaisipan, isang bagong lihim mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot.
Alam niya na anuman ang dumarating, handa na siyang harapin ito ng may taasno at buong tapang. Ang dapit hapon sa Kale Crisologo ay laging may dalang kakaibang baho. Isang timpla ng amoy ng lumang kahoy, tuyong tabako, at ang sariwang simoy ng hangin mula sa dagat. Ang tunog ng mga kuko ng kabayo na tumatama sa mga batong kalsada ay tila isang matandang awit na nagpapaalala sa bawat naninirahan sa vegan na ang panahon ay patuloy na lumilipas, ngunit ang mga alaala ay nananatiling nakaukit sa bawat sulok ng mga bahay na bato. Nakatayo si Marisol sa balkonahin ng kanilang tahanan. Hawak ang misteryosong susi na ibinigay ng matandang lalaki. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan niya ang kaisa-isang bagay na hindi niya napansin sa loob ng maraming taon. Isang maliit at tago na ukit sa ilalim ng paa ng antigong altar ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi at narinig ang mahinang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng lumang kandado. Isang tunog na tila ba pagbubukas ng isang pintong matagal nang nakasara sa kanyang puso. Sa loob ng lihim na lalagyan, walang ginto o mamahaling hiyas. Ang tanging naroon ay isang makapal na talaarawan ng kanyang ina at isang sertipiko ng pagmamay-ari ng isang maliit na paaralan para sa mga batang nagnanais matuto ng sining ng pagpapanumbalik. Ang huling pahina ng talaarawan ay may maikling sulat na para sa kanya. Marisol, ang tunay na halaga ng isang hiyas ay hindi nasusukat sa ningning nito sa ilalim ng ilaw, kundi sa tibay nito sa gitna ng kadiliman. Huwag mong hahayaan na ang lamat ng kahapon ay sumira sa kagandahan ng iyong bukas. Napangiti si Marisol habang yakap ang kalaarawan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na paghilom. Ang susing iyon ay hindi lamang para sa isang kahon. Ito ay para sa kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ibabahagi niya ang kanyang talento upang makatulong sa iba, tulad ng ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Habang ang buhay ni Marisol ay muling nagliliwanag, ang kadiliman naman ay tuluyang lumamon sa mga taong nagtangka siyang sirain. Si Caspian ay nasentensyahan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Dun, sa loob ng 4 na sulok ng selda, ang tanging kasama niya ay ang pagsisising hindi na mapapakinggan at ang alaala ng pamilyang kanyang itinapon para sa pansamantalang luho. Si Doña Imelda, na dati ay kinatatakutan sa kanyang kapangyarihan, ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at payak na paupahan sa labas ng bayan. Umaasa lamang sa tulong ng mga kawanggawa. Malayo sa karangyaang dating niyang ipinagmamalaki. Si Alessandra naman ay nawala na rin sa paningin ng marami. Bit-bit ang kahihiyang hinding-hindi na mabubura ng anumang makeup o mamahaling damit. Natanaw ni Marisol si Junjun na masayang nakikipaglaro kay Don Teodoro sa ibaba ng harden. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang musikang bumabalot sa buong paligid. Isang patunay na ang bawat luha at bawat sakit na kanyang tiniis ay may katumbas na ligayang walang hanggan. Tumingin si Marisol sa langit kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga ito? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang tahimik na pagtanggap. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit. Ngunit, hindi na rin niya kailangang bitbitin ang pot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, upang magkaroon siya ng puwang para sa pagmamahal at kapayapaan. Ang buhay ni Marisol ay tulad ng isang antigong florera na minsan nang nabasag. Maaaring may mga linya ng pagkakaayos, maaaring may mga marka ng muling pagkakabit. Ngunit sa mga matang marunong tumingin, ang mga lamat na iyon ang nagbibigay ng karakter at mas malalim na halaga sa kabuuan nito. Ang isang babaeng marunong bumangon mula sa sariling abo ay hindi lamang isang biktima ng tadhana. Siya ay isang dalubhasa na muling nilililok ang kanyang sariling kaligayahan. Dito sa vegan, kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo
Natagpuan ni Marisol ang kanyang tunay na sarili. Ang luha ng birhen sa kanyang daliri ay hindi na lamang isang alahas. Ito ay isang sagisag ng kanyang katatagan. Ang kwento ng kanyang pait ay natapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na ningning ay nagsisimula pa lamang. Sa huling pagkakataon, narinig ni Marisol ang marahang paghampas ng hangin sa mga kurtina, isang bulong na tila nagsasabing, "Ligtas ka na, Marisol. Malaya ka na."